Ayan, grabe, sobrang lakas ng ulan. Ay, grabe ang ulan ngayon dito, walang tigil. Ayan guys, ang mapagpalang umaga ng Tuesday, December 23 na, no? Isang araw na lang, Pasko na. So, December 23 guys, Tuesday. Ngayon po ay sumusugod kami ni Red Noveno sa lakas ng ulan. At tumawag si Tatay Blas. Kanina, maagang-maaga tumawag si Tatay Blas at hindi nga daw papasok yung mga trabahador. At sobrang malakas ang ulan at baha na daw doon, no? So, hindi rin makakapagtrabaho at mataas na daw yung tubig doon, baha na. Pero tumawag siya uli ngayon kasi diniliver daw yung yero, no? Yung pangbubong natin na yero ay diniliver daw at hindi naipasok, no? Hindi naipasok doon sa mismong bahay, doon sa tapat ng kalsada natin kasi baha. So iniwan lang nila doon sa kalsada na malapit sa tulay. Ang worry kasi namin is baka masira o mawala, no? Isa lang naman yun, kung di masira ay mawala kasi medyo malayo yung pinagbabaan. So ngayon pupunta kami dito sa hardware kung saan kami bumili kahit malakas ang ulan, magdamag pong malakas ang ulan. Kahapon sobrang lakas din ang ulan, magdamag hanggang kaninang umaga. Kaya hindi pumasok yung mga trabahador natin. So ngayon ito pupunta tayo sa hardware na bakit iniwan doon sa malayo. Kumbaga malayo doon sa site natin guys. Doon lang nila binaba sa may dito sa may kaliwaan ng tulay. No, kung saan kami kumakaliwa ng yung tulay na makulay. So puntahan po natin yung hardware. At wala pong kasama si Tatay Blas kasi ngayon doon. Siya lang mag-isa, so wala talagang magbubuhat. Sana yung nag-deliver, meron naman silang boy doon, may delivery boy sila, binuhat na nila papasok para hindi natin iniisip na malayo yung pinagbaksakan nila ng bubong. Pakamahal pa, pakapamahal pa naman ng bubong na yun. So punta tayo dito yun dito sa SBG Roofing. Ayan oh. Ang lakas ng ulan guys, grabe itong ulan na to, ayaw tumigil. Kahapon pa po ito, ulan ng ulan dito. May mga ibang area na nabaha na. Katulad doon, no, sa Don Miguel, baha. Ayan, dito tayo nag-order po dito sa warehouse po na to. Ay, ano to, SGB Roofing. Ayan, dyan. So, kausapin muna ni Red. At, after dito sa hardware, pupunta po tayo sa site. Ang problema namin ay payong. Kailangan payong? So ayan, bumaba na si Red guys. Ayun, kausapin niya yung may-ari ng hardware kasi iniwan lang daw dun sabi ni Tatay Blas, tumawag kanina, yung nag-deliver iniwan lang daw dun sa highway. Kumbaga medyo malayo, malayo po talaga dun sa kung saan yung bahay namin. Hindi dun dineliver mismo dun sa pagpalagay na natin na dun sa mismong lang, pagpasok dun sa kalsada para hindi naman ganun kalayo yung distansya. So ito po ang ating gagawin. Akala nga namin hindi kami lalabas ngayon kasi sabi ni Tatay Blas walang pumasok, no? Walang pumasok na worker, no? Wala tayong pumasok na trabahador at siya lang mag-isa doon kasi si Tatay Blas po ay doon natutulog sa ating barracks, no? Yung barracks po doon ay doon natutulog si Tatay Blas. So tumawag siya kanina mga alas 7 yata ng umaga yun. Yun nga, sabi niya hindi daw pwedeng gumawa kasi baha. As in, sobrang baha daw talaga. Hanggang lagpas binti, no? Lagpas binti na daw yung tubig doon. Parang aabot na raw ng tuhod. No? So abot na daw ng tuhod yung tubig. Tuloy-tuloy pa rin po yung ulan, no? Tuloy-tuloy pa rin. Ayan, no? Napakalakas po ng ulan. So tuloy-tuloy pa rin po yung pagbuhos ng ulan. Baka tumaas pa yun. Ngayon, ang gagawin na lang namin ni Red, baka pakiusapan po namin doon sa bahay doon sa kanto, na doon muna ilagay yung bubong para safety lang po ba, no? Yung yero. Para safe lang. Meron naman po doong kakilala si Red na mabait na baka pwede doon munang po doon, no? Ipalagay, no? Para mas safety lang yung bubong. Wag lang sa kalsada. Mahirap pag nasa kalsada lang. Baka masagasaan, tapakan ng mga bata, di ba? So wag po sa kalsada lang may iwan, no? Yun lang yung gagawin namin. Kung talagang baha, mataas yung tubig, hindi talaga pwedeng pumasok. Ipapakiusap namin doon sa may kanto, doon sa may bahay sa kanto na ibilin doon yung bubong. At least nasa loob po ng no? Nasa loob po ng garahe. No, kumbaga may garahe kasi doon Nasa loob ng solar, kumbaga. No, na hindi siya mananakaw o masisira. So ito po ang ginagawa namin ni Red. Sobrang malakas po yung ulan guys. Kagabi
Kagabi pa po itong ganito kalakas na ulan at grabe. Walang tigil yung ulan dito sa Dait Camarines Norte. Ayan, may mga portion po na baha na, no? Like doon sa Don Miguel, sa Alawiao, kung saan tayo nagpapagawa ng bahay. Kanina tumawag si Tatay Blas. Pinakita niya yung itsura ng paligid. As in parang dagat na. Yung mga kalsada, ano na, talagang puno na ng tubig. Tapos pinakita ni Tatay Blas na sa gitna na ng binti niya. Pag hindi pa tumigil tong ulan na to, baka umabot pa ng tuhod yun. Yung tubig doon, no? Sobrang ano. Wala kasing ano doon, guys. Ang problema din pala kasi doon is wala silang gutter o yung ano ba tawag doon? Yung katulad sa Manila, may mga ano, yung lusutan ng tubig, no? Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Yung lusutan ng tubig, yung mga sewerage. Ayan, yung sewerage system. So pag umulan talagang naiipon lang po doon sa buong community na yon yung tubig. Eh medyo mababa yung area. So siguro yung may-ari ng lupa ay paggawa ng kahit magpabaon lang ng mga ano doon, ng mga tubo, yung sementong tubo na lalabas siya doon sa irrigation yung tubig. Kasi na-stock up yung tubig doon eh. Walang nalalabasan. So wala siyang nalalabasan. Kaya sana no, yung may-ari ng lupa na yon ay maggawa po ng isang drainage system na may isang lulusutan, may isang malaking tubo na lulusutan at papunta doon sa irrigation para hindi naman na-stock up yung tubig doon kasi baha na eh. Kami din ni Red, na-experience namin yun dati na umalis kami doon sa bahay nila Mr. J na ang lakas ng ulan, ayaw tumigil ng ulan. Sabi ko, sugudin na natin yung ulan. Paglabas namin baha, no, hanggang gitna ng binti yung baha. So ayan, ito 2 araw na tong ganito kalakas yung ulan. Grabe. Sobrang lakas po ng ulan dito. Iwan ko ba sa Maynila naman dito umuulan. Dito talaga no guys, araw-araw talaga umuulan dito. Kaya ayan, ano muna tayo? Puntahan muna natin doon si Tatay Blas at nakakaawa din at mag-isa lang siya doon. Wala siyang kasamang mga workers, trabahador. Siya lang mag-isa doon. Kaya ayan, puntahan po natin si Tatay Blas. Tara po. Ang taas na ng tubig oh. Yan guys, taas ng tubig sa irrigation oh. Yan oh. Ay, taas ng tubig, aabot na sa mga bahay. Meron bang bagyo, Daddy? Wala mang bagyo, di ba? Ahas. Ha? Saan? Ahas? Saan? Lakas ng tubig. Ay, grabe oh. Taas po ng tubig, aabot na sa kalsada oh. Taas ng tubig. Mabaha na yan pag umabot sa kalsada. Ayaw kasi tumigil ng ulan, kagabi pa yan. Actually kahapon pa. Sa mga ibang area ay baha na talaga. Ayan, taas ng irrigation oh. Ay, hindi makita. Yan po oh, taas ng tubig ng irrigation oh. Yung palayan oh, parang dagat na rin yung palayan. Taas talaga yung tubig. Kapag umabot pala yan doon sa tulay, aapaw yan, no? Sana tumigil na yung ulan. Sana Lord, patigilin nyo na po yung ulan para hindi naman umapaw tong tubig sa irrigation. Kawawa din yung mga bahay dito pag nabaha. Ayan, ang taas, oh. Yung mga tulay nila, oh, abutin na, oh. Yung mga daanan nilang tulay. Mahirap pag magtuloy-tuloy pa to. Diyan sila, Andy. Nagulutong ulam. Pag-uwi mo daw, sabihan mo mapasuyo ako magakot ng yero. Sige na po. Mabayan na lang ako. Nandun, naiwan-iwanan to na eh. Ayan oh, ito yung lumang tulay oh. Tingnan niyo, maaabot na yung lumang tulay oh. Sila Tommy, tsaka sila Benji. Ayan ang taas ng ano, tubig sa irrigation. Ang taas ng tubig.
Saan iniwan? Dito naman nilang park. So ayan guys, si Red na lang ang bababa at ayaw akong pababain. Ikaw na lang di? Wag na akong sumama? Ayaw niya po akong pababain, wag na daw akong bumaba at lampa daw ako, baka madulas pa daw ako sa baha. So ayan, at si Red na lang po ang bababa at titignan niya yung sitwasyon doon dahil mataas daw po talaga yung tubig doon. May nakausap kami doon kanina, yung isang tao. Ayan o, yung irrigation o guys o. Mataas na talaga. Aabot na siya doon sa lumang tulay. So si Red na lang daw ang bababa at titignan niya kung ano yung sitwasyon doon at puntahan din si Tatay Blas kasi grabe talaga yung ulan. Kami rin, no? Sabi ko, ba't ay tumigil yung ulan? Kagabi hindi rin ako masyadong makatulog kasi nga ang malakas po yung ulan. So nakakatakot din, no guys, na syempre may tao tayo doon, no? Nandun si Tatay Blas, kung ano rin mangyari kay Tatay Blas. Ayun na si Red, oh. Ayan, oh. So check din natin si Tatay Blas, no? Siya din daw mag-check din daw siya kay Tatay Blas, siya na daw bahala doon. Ayun na ako pababain. At baha nga daw, no? Kanina kasi nag-video call kami nila Tatay Blas. Pinakita din niya, no? Pinakita din niya yung sitwasyon. Nakita rin namin na inikot niyang ganun yung camera at nakita rin talaga namin na bahang-baha talaga doon sa tapat namin. Yung pinakatapat pa naman po namin ng kalsada ay medyo mababa, no? May hukay pa nga doon eh. Hindi namin alam bakit nahukay yung kalsada na yun. Masyadong malalim. Kaya kailangan talaga dito pag magpapabahay po kayo ay mataas, no? Tataasan nyo. Kung ayaw nyo po nang i-elevate yung inyong bahay, magpalagay po kayong second floor, no? Parang si Jomar, no? Yung bahay ni Jomar may second floor. So tayo wala naman tayong second floor pero in-elevate talaga natin, no? Tinaas natin kasi nga yung nga sabi nila bumabaha daw. Kasi nga yun yung problema dito sa lugar na to. Wala silang drainage system. Dapat maghukay at merong isang portion na lalagyan nila ng tubo, yung sementong tubo po, yung malalaki. Tapos dito lalabas sa may drainage, yung drainage na tubig ng tubig ulan lang naman po, no? Tubig ulan ay lalabas dito sa irrigation. Meron naman dito ayan, no, yung malaki. So pwede naman diyan palabasin, no, dito sa pinaka-irrigation, ayan, no. So, mabuti ngayon, medyo ambon-ambon na lang po, no? Medyo ambon-ambon na lang. Hindi na ganong kalakas, katulad kanina at kagabi na talagang buhos, no? Sobrang buhos po yung ulan. So, at least ngayon, ayan, medyo mabagal na, mahina na. Medyo mahina na po yung ulan. Sana magtuloy-tuloy na wag nang umulan ngayong araw na to kasi pag nagtuloy-tuloy po yung ulan nito, kawawa yung mga tao dito, talagang aangat yung tubig, aapaw dito sa irrigation. So, yun, no, guys, tingnan po natin, no, sa anong mangyayari doon sa pagpunta doon ni Red. Ayaw na akong pababain ni Red, dito na lang daw ako. So, yun, update na lang po natin sa video ni Red Noveno kung anong nangyari doon sa kanila ni Tatay Blas doon at kung paano nila dadalhin yung bubong. Mahal kasi yung bubong na yun. So, yun, thank you so much, Sis Giada, at talagang sinagot mo ng buong-buo yung ating yero, no? Thank you talaga. Napakalaking bagay no na nagpabubong ka sa amin, no? Ikaw ang sumagot ng aming pangbubong. Maraming salamat talaga. So, may sakit pala siya ngayon, no? Kaya hindi siya active sa YT. Siya ay may sakit, may trangkaso silang buong pamilya. Nagkahawa-hawa daw sila. Yung anak niya, asawa niya, at saka siya. So, get well soon kay Sis Giada. Sis Giada, get well soon. Nagka-chat kami kagabi. Talagang grabe daw yung virus na tumama sa kanilang buong pamilya. Hindi daw siya nakakakain. Every time nakakain daw siya ay sinusuka lang daw niya, nilalabas niya. So, get well soon, Sis Giada. At magpagaling ka, especially yung iyong son. Pagaling kayo at uso yata, no, ngayong panahon ngayon na pa-winter dyan sa Europe, pa-winter at dito rin naman sa Pilipinas ay grabe ang ulan ngayon, no. So get well soon, sis, especially your son, kasi sa ating mga magulang okay na tayo yung magkasakit, di ba? Wag lang yung anak natin, no. Kahit naman ako noon pag nagkakasakit yung anak ko, pinagpipray ko talaga, Lord, bigay mo na lang sa akin, no, wag na sa anak mo dahil mahirap pag yung anak ang may sakit. So yun, no, guys, hanggang dito na lang po muna tayo, nag-update lang po. Hindi na ako pinapunta doon ni Red, siya na lang daw bahala. So yun, dito na lang tayo sa sasakyan at magtatawag daw siya ng tao na pwedeng bumuhat, babayaran na lang doon sa yero.
So yeah, God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayo, especially mga kababayan natin dito sa Pilipinas at nakakaranas ng ganitong lakas ng ulan. No, grabe yung ulan dito sa Dait, Diyos ko, talagang walang tigil. So ingat-ingat po tayong lahat. Saan man po kayong sulok ng mundo naroroon, sa mga taga-Europe, ingat din po mga taga-Amerika, talagang grabe daw, pati yung si Ate Ching, no, Suplada 56 USA, ay nagpapadala sa akin ng mga picture. Grabe yung snow dyan sa Chicago. Nagne-negative 15. No, negative 15 sila at balot na balot siya pag nagsisend siya sa akin ng picture. Shout out Ate Ching, Suplada 56 USA, at sa mga kasamahan pa po natin dyan na mga Pilipino dyan sa Amerika, ingat po kayo. Winter na sa kanila, no? So, ayan, anong panahon ngayon, no? Ito yung panahon na delikado sa pag tayo ay nagkakasakit. So, ayan guys, hanggang dito na lang po muna tayo ang ating latest update ngayong Tuesday, December 22. Ay, December 23 na pala. Tuesday, December 23. Bukas po ay December 24, Wednesday. At Dispiras na po, no? Bispiras o Dispiras na ng Pasko, Noche Buena. So, ayan. Mag-celebrate po tayo ng maulang Pasko. Maulang Pasko po kami dito sa Dait. Sana bukas, no, gumanda-ganda po ang panahon. So God bless everyone. Ingat po tayong lahat. At sa mga hindi pa po nakadikit sa ating YouTube channel, Lorny TV, please pakisubscribe naman po, Lorny TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, syempre Red Noveno, ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, syempre Kalingap Rab at Edna Vlogs. At sa bumubuo po ng buong team Kalingap, mga Kalingap partner, subscribe po natin, no. Maraming pong salamat. At sa mga generous sponsors po natin, maraming salamat po. Thank you everyone. God bless po and love lang po tayo. Bye-bye! Yan na si Papa Chin. Si Papa Chin, si Tommy. Ayan, Papa Chin, Tommy at si Benji ang nakuha ni Red na magbubuhat ng yero. Ayun. Nagpunta pala doon si Red. Tignan mo, hindi ko napansin, dumaan pala siya dito uli. Nagpunta doon kila Papa Chin. So ayun na po sila, no? Ayun, no? Sila na ang nakuha ni Red na magbubuhat ng yero. Yung mag-aama. Ayan. Si Papa Chin. Ba, nakabota pa si Papa Chin, no? Si Papa Chin, si Tommy at si Benji. Ayan, doon sila ang magbubuhat na lang ng yero. At si safety lang po, no? Kung saan ilalagay doon sa loob na lang ng bahay siguro ilalagay. Itatayo na lang para sure na mas safe siya doon sa loob ng bahay. So, ayan, no? Doon, no? Lalakad na sila. At babayaran na lang po sila ni Red sa kanilang serbisyong totoo. Ay, grabe itong mag-anak na to. Talagang serbisyong totoo. No, at tulong na rin po sa kanila kasi kailangan din nila ng tulong. Katulad si Red, no? Niya si Papa Chin, pipintura niya ng mga trusses para kahit papaano ay may kinikita si Papa Chin. At binabayaran naman po ni Red ng 500. So, ayan ang ating tulong sa ating mga kapitbahay din po dito sa village po na to. Ayan.